Bakit nga ba iniutos ng Diyos sa kanila noon ang pagsasubmit nila sa Roman authority? Alalahanin natin na sa mga panahong iyon ay gobyerno ng Roma ang tumatayo at namumuno sa Israel noon. Dahil nga gayon, ay bakit nga ba iniutos ng Diyos sa kanila noon ang pagsasubmit sa Roman authority na binanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans chapter 13? Every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Sila nga na hindi magsasubmit ay makatatanggap ng kaparusahan. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same, for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Ang Roma nga na siyang nasa autoridad noon ang magiging tagapagdala ng kapighatiang darating sa kanila noon na isinasaad ng hula. Therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience sake. Romans 13 verse 1-5. Bakit nga ba sinabing ang gobyerno ng Roma noon ang tagapagdala? For it is a minister of God to you for good. At tagapaghiganti naman sa mga masasama. An avenger who brings wrath on the one who practices evil. Balikan muna natin ang aklat ni Daniel upang maunawaan natin ang sinasabi sa Romans 13. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Upang makita natin at maunawaan na ang kaharian nga noon ng Roma ang itinakda ng Diyos na ikaapat na kaharian mula sa hula ni Daniel bilang tagapagdala ng pangakong paghihiganti at paghuhukom sa Jerusalem na naganap noong AD 70. Daniel 2 verse 36-39. Babylon the first kingdom. This was the dream. Now we will tell its interpretation before the king. You, O king, are the King of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, the strength, and the glory. And wherever the sons of men dwell, or the beasts of the field, or the birds of the sky, he has given them into your hand, and has caused you to rule over them all. You are the head of gold. Medo-Persia and Greece, second and third kingdom. After you there will arise another kingdom inferior to you, then another third kingdom of bronze, which will rule over all the earth. Daniel 2 verse 40-43. Rome, fourth kingdom. Then there will be a fourth kingdom as strong as iron, inasmuch as iron crushes and shatters all things. So, like iron that breaks in pieces, it will crush and break all these in pieces. In that you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron. It will be a divided kingdom. Divided, sapagkat naging kahati nga ang kaharian ng Israel na sinakop noon ng Roma. But it will have in it the toughness of iron, inasmuch as you saw the iron mixed with common clay. Iron ang Roma at clay naman ang Israel, sapagkat mas mahina nga. As the toes of the feet were partly of iron and partly of pottery, so some of the kingdom will be strong, and part of it will be brittle. And in that you saw the iron mixed with common clay. They will combine with one another in the seed of men, but they will not adhere to one another. Kaya't magkaaway nga. Even as iron does not combine with pottery. Ang Roma nga rin ang binanggit sa Daniel chapter 7 verse 7 na ikaapat na halimaw ang hindi mapipigilang magdala ng labis na kapighatian sa Jerusalem. After this, I kept looking in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrifying, and extremely strong, and it had large iron teeth. It devoured and crushed and trampled down the remainder with its feet. And it was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Ngunit tulad rin sa pangako ng kaparusahan, ay mayroon rin namang pangako ng pagliligtas ang binabanggit sa hula ni Daniel. Now at that time Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, will arise.
And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. And at that time your people, everyone who is found written in the book, will be rescued. Daniel 12 verse 1. Kaya nga't kung ating babasahin ng buo ang Romans chapter 13 hanggang sa dulo, ay ito rin ang makikita natin na dahilan kung bakit ipinag-utos sa kanila ang pagsasubmit sa mga otoridad na siyang pamunuan ng Roma ng mga panahong iyon. At kahit Roma nga ang sumakop sa kanila, inutusan silang manatili sa pag-ibig sa kapwa at patuloy na magtiis, kahit sa mga umuusig sa kanila. Ito nga ang iniutos ni Paul sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered. Ito nga ay dahil sa kanilang paghihirap sa kamay ng mga Romano. Does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Bears all things, believes all things. Ang pag-ibig nga nila ang paniniwala sa mga pangakong darating sa kanila. Kaya hopes all things, endures all things. Ang paghihintay nila noon at pagtitiis hanggang sa huli, sapagkat malapit na nga ang pagdating ng paghuhukom at kaligtasan sa kanilang henerasyon. Katunayang ang pangako rin sa hula ni Daniel na pagliligtas ay naganap nga sa mga sumunod sa Panginoon. Ito nga kasi ang babala ni Jesus noon sa kanila. Luke 21 verse 18 to 24. Yet not a hair of your head will perish. By your endurance you will gain your lives. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress upon the land and wrath to this people, and they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. Sa sinabing ito ni Jesus, Yet not a hair of your head will perish. By your endurance you will gain your lives. tunay nga. Kaya ayon nga sa historical events na naisulat ni Josephus, isang Pariseo at Jewish historian na nabuhay noon, ang nagtala at nagsabi na wala nga kahit isang Kristiyano noon ang namatay sa Siege of Jerusalem dahil nakinig sila noon sa mga babala ng Panginoong Jesus. Nangyari ngang lahat ng ito noong AD 70, na noon rin nangyari ang lubos na pagkasira ng templo na binanggit ni Jesus sa Matthew 24 verse 1 to 2. Bilang bumabasa, upang hindi tayo mga ilayo sa konteksto ng nilalaman at layunin ng sulat, ay ituloy natin ang pagbasa sa pareho ring chapter. Romans 13 verse 10. Love does no wrong to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law. Ito ang kahalagahan ng pag-ibig sa kanila noon para nga sa katuparan rin ng mga batas na sinalita ni Jesus. Matthew 5 verse 17. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. Sa pagpapatuloy ng Romans 13, Do this knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep. For now salvation is nearer to us than when we believed. The night is almost gone, and the day is near. hindi ba't malapit na nga para sa kanila noon na maganap ang mga ito? Therefore let us lay aside the deeds of darkness, and put on the armor of light. Ito ang pangangailangan ng kanilang pagtitiis at pagpipigil, sapagkat malapit na ngang dumating sa kanila ang pangakong pagbabalik ng Panginoon, hindi sa katawan, kundi para sa paghuhukom at pagliligtas. Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh in regard to its lusts. Kaya nga ang pagiging masunurin sa otoridad ng mga Kristiyano noon ay naging dahilan upang sila nga ay pagkatiwalaan, kaya't madaling nakatakas at nakalabas ng Jerusalem.
Marahil ay ito rin ang dahilan kung bakit sila noon ay nagsipagbenta ng kanilang mga lupain upang makapaghanda para sa kanilang paglikas at upang maitulong na rin ang pinagbentahan sa mga nangangailangan. Acts 2 verse 44 to 47. And all those who had believed were together and had all things in common. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Day by day continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Acts 4 verse 34 to 37. For there was not a needy person among them, for all who were owners of land or houses would sell them, and bring the proceeds of the sales and lay them at the apostles' feet, and they would be distributed to each as any had need. Now Joseph, a Levite of Cyprian birth, who was also called Barnabas by the apostles, which translated means son of encouragement, and who owned a tract of land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Iyon nga rin ang dahilan kung kaya't pinapaalalahanan sila na huwag kalimutan ang pagsama sa mga pagtitipon upang maihanda nila ang kanilang mga sarili at mahikayat sila sa paggawa ng kabutihan na siyang paglayo na rin nila sa pagkakasala. Sapagkat may ilan nga sa kanila ang mga hindi na dumadalo kaya't hindi na napapaalalahanan. Dahil malapit na nga noon ang pagdating ng Panginoon na siyang paghuhukom sa kanila at gayon rin ang pangakong pagkabuhay. Hebrews 10 verse 22 to 25. Let us draw near with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Ang paalalahanan nga sila na ihanda ang kanilang sarili para sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Sapagkat malapit na nga sa kanila noon. Taliwas sa pinaniniwalaan ng marami ngayon na si Jesus ay parating pa lang sa walang katiyakang panahon. Kaya't may pangangailangan pa ng mga fellowship na kaiba sa paraan nila noon, na imbis na makatulong sa mahihirap, ay sumisingil pa ng bayad sa aral at humihingi ng ikapo mula sa kahit mahihirap na mga miyembro. Lagi nating alalahanin na ang mga ipinasulat ng banal na Espiritu ng Diyos sa mga apostol at sa mga lingkod niya ay may kadahilanan. Laging ayon ang mga ito para sa kabuuan ng mga plano ng Diyos. Madalas nga na tayo ay pumupulot lang sa mga kwento at talata upang mabigyan natin ng kahulugan. Kadalasan kahit mabuti ang ating hangarin na makapulot ng aral upang maibahagi sa iba, ay hindi natin maiwasang maiugnay ang mga ito para sa ating sariling paniniwalang pangsimbahan, kahit hindi iyon ang tunay na konteksto ng liham. Ngunit kung hahayaan natin na ang mga sulat rin mismo ng Biblia ang magbigay ng pakahulugan, mas madali nating makikita ang tunay na layunin ng mga liham. Kung ating isasantabi lang muna ang ating niyayakap na pangunawang galing sa ating simbahan, mas madali nating matutuklas ang magandang layunin ng sulat. Una nga ay dapat nating tanggapin na ang mga ito ay sulat na hindi para sa atin at sa ating panahon na mahigit 2,000 taon nang nakalipas. Sapagkat sila sa kanilang panahon ng kausap, sila rin sa kanilang panahon ang pinangakuan na makatatanggap ng pangako. Napakalaking kamalian at pagdaragdag sa kasulatan at sabihing hindi pa nga nagaganap ang mga pangako ng Diyos, na sadyang ipinangako naman talaga sa kanilang henerasyon darating. Kaya napakahalaga sa kanila ng time statement ng Diyos noon na binabaliwala ngayon.